Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga idol. Ako po si Paul Pitso ng Hapansans Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caragay Region. Yan po ang location po natin. Pero yung iba, maraming nagtatanong, gusto nilang alamin kung saan barangay po tayo, saan sitio po tayo. So, sana maintindihan nyo for security reason. Okay? Kung gusto nyo talaga pumunta dito, tawag kayo. Nandyan naman po yung number po natin sa screen. Yan. Okay? At saka kung wala kayong load, yung iba kasi sasabi walang load dahil globe po tayo, tatawag kayo sa messenger po natin. Nandyan po naman sa screen yung Facebook account po natin. Nandyan po. Okay? So, magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay ang gradas po natin ay gagawin po nating breeding pen. Nandyan po. Ginagawa po nating breeding pen kasi wala pa akong facility na may atip kasi diyan tingnan natin mga idol, lapit yan. Yan. Nakikita nyo, lalagyan ko pa kasi ng bubong. Sa ngayon, medyo wala pa po tayong budget. Total, hindi naman po tayo naghahanda po dito ng manok po natin. So, yan. Ginagawa po nating ang gradas, ginagawa nating breeding area. So, for the meantime lang. Alam nyo na, sinasabi ko na sa inyo, wala po tayong budget na gumagawa ng ganun. Ang gusto ko kasi, yero, yung trusses na ang gagamitin natin. Hanggang dyan, maglihira po sila na magagawa nating breeding area. Sa ngayon, yun. Kasi ang gusto ko po kasi mangyari, bago muna tayo disclaimer. No animal or harm on the making of this video. Wala po talagang nasaktan mga idol. Okay? So ang gusto ko kasi mangyari mga idol is lahat po ng bloodline kasi pinaghihiwalay-hiwalay ko. Yung for example, yung 5K ko. Tatlo yan. Hiniwalay ko yung isa, yung dalawa hiniwalay ko. So ngayon, ang gusto ko mangyari, for example din, yung cage number 1, high caliber gray. So lahat ng high caliber gray, na 6 na high caliber gray ko na brood pollet, yan, isang bloodline nila, isang isang breeder po natin na male, no, broad stag or broad material po natin. Kaya ng may ginagawa kong Boston, yun, isa ding cage. Oo, yan, 7 yan sila, isa din. Gusto ko maramihan na ba? Sa isang bloodline, marami ang lumalabas. Kaya nga yan ang ginagawa ko. Yung mga tingi-tingin ko ng mga pollet na ginaganon ko, ay nandun sa luma. So yan, pinag-iipon ko na po sila. Kagaya ng Gilmore, may 6 po ako na Gilmore dyan. Yan, ang ipapares natin, alam na, is yung Golden Boy. So, sa meeting po natin ngayon, nag-isip-isip po muna ako kung ano ang dapat talaga i-meeting. Yung hindi naglalayo yung mga bloodline. So, hanggang 3 weeks po ako. Yan, puntahan natin. Ganito po. Nakikita nyo, talagang pinag-iisipan ko lang muna. Yan. Nandito na po tayo. Madilim ba? Hindi ba madilim? Nakikita nyo na po. Yan. This is Gilmore Kelso. Marami sila. 4 sila. Yung Golden Boy po natin na Gilmore, 5 ito sila pero siniseparate ko yung dalawa kasi nagaano po sila. So ito po ang pinakamarami, yung Boston po natin. Ang ipapares ko nito, alam ko na, bulik talaga ang ipapares ko na galing kay Ali Intino. Yan. Ito po yung Shelton po natin na pangtimplada po natin sa mga sa mga sweater.
Yan, i-ano po natin ito. Tapos ito po yung Jugod Grace po natin na tumatapon po sa Blue League. Yan. Jugod Gray over High Caliber Gray. 50-50 po ito sila. Oh. Kaya dahil gumagawa pa po tayo ng 3/4 na tawag nito 3/4 na High Caliber Gray over 1/4. Ngayon, gagawa po ako ng 3/4 na talaga na Jugod over 1/4 na High Caliber Gray pang material po natin. So, kasi subok na po kasi yung bloodline na yan, medyo ginaganon-ganon ko lang. Yan po ang ano po natin, itong luma po natin na itra-transfer ko na ito someday, soon. Yung sinasabi ko na gawa natin ng paraan yung dyan. Dahil gusto ko trusses talaga, mga metal lang dyan para sa breeding area po natin. Isiseparate ko na ito. Gagawin ko na lang ito ng tambayan. Kasi napapansin ko, alikabok kasi dahil sa buhangin. Ang style ko dito, yung gradas natin, lupa, nilalagyan po natin ng buhangin. Yan. Gumagawa po tayo ng idea kasi kailangan po, dahil kung tagdadalawa lang, parang bitin. Kasi gusto ko rin paramihin yung gusto ko talaga na bloodline. Gusto kong lumabas na mga bloodline kasi mataas yung ganun. Hindi na natin magsasabi kasi stricto po talaga si YouTube. So, disclaimer this is for breeding purposes only. No pollets or roosters were harmed of the making of this video po. So, yan po. Yung mga barkada ko nga, mga ka-breeder ko, natatawa sa akin dahil talagang ginagawa ko talaga ng paraan. Sabi ko sa kanila, sige, kasi kulang tayo sa budget, naintindihan man lang talaga nila. So, yun. Ito po, ang ginagawa nating, ang sukat po nito is 6 by 3 feet, 4 feet over 6. 6 by 6 by 4. Yan, ang sukat nyo. So, 5 piraso po ito, parang flying pin, running pin po kasi ito. Ginagawa kong munang breeding pin. Yan. So, yan po, ang po natin ngayon, content po natin. Sana po sa January, magbablog po ako sa January, yung final meeting po natin sa January born. Kasi sa December breeding, final meeting ng December breeding, magsasalang na po ako, maglagay na po ako ng brood stags, brood cock, brood bull stags na meeting. I-vlog ko din yon kasi magpapahulugan na naman tayo. Mag-start po tayo sa February. Yung January 15 born po natin. 15, 16 or 17 born. Yan, magdidepende po sa koleksyon po ng itlog po natin. Dahil tatambay po tayo hanggang 20 days po ako nag-iipon ng itlog. Kinukulikta ko po yan. Yung kinukulikta ko na for 15 days na itlog, nandun sa rep. Yung 5 days, sa labas na. Yun ang style ko. Para pagka 21 days, 20 days talaga, kukunin na sila. Yung kunikita ko na itlog sa pagka 20 days, pag-iipunin yun, disinfect. Maya-maya, mga pagkagabi na, yan, isasalang na natin sa incubator. Yan po ang po natin, na idea po natin. So ngayon, nakikita nyo dito, ito po yung mga gamot po natin na ginagamit. Ito po ay sa Excellence product. Medyo nagkalo-halo po tayo. May mga gumagamit din ako ng mga imported na mga tawag nito na mga pang anti-coccidiosis at saka anti-malaria. Nandito po yan, mga imported po yan. Mga vitamina din na mga imported, gumagamit po dahil tayo. Na-order man natin dyan sa FB, okay? Ito po yung Iron X, importante po talaga ito dahil ito po ay nagbibigay ng iron. Ngayon nag-order ako yung tawag noon yung pangpurga na liquid sa CCO2 stags. Yung sa Excellence product, hindi pa nakarating.
Maganda yun dahil liquid 1 litro. Yun ang inaano natin. Susubukan natin. Dahil maganda daw ang kinakalabasan dahil may gumagamit din. Alam nyo naman, lahat po ng product ay mabisa. So, yan po mga idol ang ginagawa po natin ngayon. Dahil today is Sunday, so nag-isip-isip tayo kung ano talaga ang tumatakbo sa isipan natin na ano ba talaga kailangan i-breed dyan na magiging magaling, subok, yan. So, tapos hindi magkakalayo. So, yung record po talaga natin, nakasystem tayo. So, tinitingnan po natin yung mga brood stags na kung pwede ba dito isa lang. For example, this one. This is Kelso Gilmore. So, yan. Mga idol, ang ipapares ko nito, dahil ito ay nakikita ko na magaling, ang mga male nito. So, ang ipapares ko nito is yung high caliber gray na original po natin. Kasi ito, medyo may kaliitan. Kasi yung mga ko kasi, talagang meron talagang tayong umaabot ng 2-3 ng timbang. 2-3 plus. Yung timbang po ng mga stags po natin, so medyo malaki. So ngayon pinag-iisipan ko na para yung parang pinakamababa lang na timbang nila is 2 pa baba hanggang 1/8. Yan po ang pinag-aaralan po natin ngayon. Dahil pag natatakot po kasi ako, pag sobrang maliit po ang brood stags po natin at saka sobrang maliit din ang talagang low station na po yan. Natatakot nga din ako sa mga mid to high station kasi nakikita ko sa 10 may 3 talaga na spad wave ang height yan. So hindi natin maibibinta-binta sa market kasi low station na siya. Sinasabi nila na mid to high pero sa akin yung tag 1.7 na 3 lang ang sukat ng 3 and 1/4 parang low station na po yan sa akin. Nasasanay po kasi ako na 4, 3 and 3/4, 3 and yung sukat ng size ng paa po ng manok natin. Tapos medyo may kalakihan. Yun ang nakasanayan ko kasi. Dahil 3 taon pa lang tayo. Pero actually, okay naman. Pero ang lang kasi pag doon na talaga tayo sumasali tayo sa hindi na natin, palagi na lang ako kasi stricto po talaga si YouTube. Pumafollow po tayo sa rules and regulation po nila. So, yun. Tinatansya-tansya ko na kung ano pa talaga ang gagawin natin na lumalabas na 1.9 to 2.2 lang ang timbang. Hindi na sumusubra ng 2.3. Yan. So, yan lang po mga idol. Huwag nating kalimutan mag-ingat. Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay natin sa isipan, sa puso natin si Jesus Christ. God bless us all. Good morning.